Yun po ang Panginoon. August 23, 2024 po. Yan. Tayo po'y manalangin ng Tagalog. Yan. Salamat po. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong kahabagan na muli makapagdala na yung mga salita. Ama, ikaw, O Diyos, ang Panginoon manguna sa short meditation na ito, Panginoon. Samahan nawa kami na yung Santong Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming mga kaibigan na kung sila'y nakatunghay, Panginoon, sa FB Live na to. Ama, salamat sa iyong kahabagan sapagkat hinipo mo ang puso ng bawat isa upang makapakinig, O Diyos, na yung mga salita. Hallelujah, na yung mga katotohanan. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, sa kalakasan binigay mo sa iyong abang lingkod, O Diyos, sa pagkakatiwala, Ama. Hallelujah. Ipagpatawad mong patuloy ang lahat ng aming mga kahinaan, mga pagkukulang, Panginoon. Napakarami, O Diyos, mga bagay na hindi namin nagagawa ang aming pinakamabuti. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na mahabag sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Yan po, bati tayo muna ng happy birthday po. Happy birthday to Brother Michael Angelo. Happy birthday to Josel Semana. Happy birthday to Jab Cortez. Happy birthday to Brother Joel Juan. Happy birthday to Brother John Mark Santiago Sanchez. Happy birthday to Sister Jaja Cortez. Happy birthday to Sister Michelle Bagajong. Happy birthday, siguro belated po, sa aking, hindi, ayan, kay LA pala yung parang pinsan sa pisa na po. Yan. Happy birthday, LA Marquez. And belated happy birthday sa aking pinsan, si Princess. Yan, si Marian Parocha po. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Ang Diyos ang maglaan po ng lahat niyo mga pangangailangan at kung ano man ang kahilingan nyo sa inyong mga puso, ang Diyos nawa ang maglaan, Panginoon. Hallelujah. Nawa na kala ko nag-pray daw. Yan. Pagpalain po kayo at lagi kayo ingatan po ng Panginoon. At ayun nga po, may God bless your family. Minsan talaga mahirap pagtagalog. Okay po, so happy birthday po. Yan. And again, thank you sa lahat na nagsusupport. Nag-share ng reels ko, ng videos po. Yan, patuloy na nahabag sa atin. Thank you, thank you, thank you. At ngayon po ay hindi talaga ako magla-live. I mean, sana sa Sunday po talaga. Dahil sobrang init po. Sobrang init at kumikirot yung ulo ko kasi. Nahiga ako. Nahiga, nagkape, kumain. Yan, talagang sabi ko Sunday na lang, nagsabi ko sa Panginoon. Kasi kumikirot po talaga yung ulo ko. Pero hindi dahil ang biyaya ng Diyos ay talagang sapat at sagana, kaya po tayo nag-live. Pero yung ano na lang din, yung nahihiya ka talaga sa Panginoon po. Sobrang yung blessings niya, hindi sa material lang, kundi yung pag-iingat sa akin, sa health ko po. Talagang wala kang sukat maibalik po sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At Tagalog muna tayo ngayon kasi sa mga, hindi po ako talaga nakahanda. I will admit. Kaya nga Tagalog yung prayers ko rin. Kasi sabi ko na na ako. Yan po. So, ayan. Salamat po sa Panginoon. And, sa totoo lang po, ito friend ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang, alam mo yun, yung sinasabi mo lang, sa totoo lang po, dinidiscover ko pa yung sarili ko. Yun po. Kasi parang may mga bagay na hindi ka pa mapaniwalaan ba. Yan. Kaya ako ay, yan po, to be honest po sa inyo. Ako po ay panood ng panood sa YouTube. Yan. Parang sino ba ako, Lord? Parang ganon. Yun po. At yun nga. At sa tuwing kasi nga, meron ako sasabihin na pinapangyari ng Panginoon
parang lalo akong, yung napapaisip ba, parang ano ba talaga ginawa ko? Although, syempre, kilala ko naman yung sarili ko kahit paano po. Yan. Pero ang dami ko kasi pagkukulang ba? Ang dami natin pagkukulang sa, kumbaga kung paglilingkod lang pag-uusapan bagsak na bagsak ako dyan talaga Pero yun nga po, para sa ating lahat. Yan po, para sa ating lahat, kumbaga ito ay testimony ko po, na hindi, ito kasi ay parang rin po, related nga sa darating na, yung nga sa rapture po, yan, Great Tribulation, sa sinamampalad kung nawawala po maiwan, di ba po? Yan, pero ang pamantayan ng Panginoon po, yan yung gusto kong i-express po, i-pinpoint sa inyo na kung ako, tinatanong ko sa sarili ko na parang Lord, ang dami ko pagkukulang talaga. Kung ako ay nasa 50s na po ngayon, parang kalahati, mahigit sa kalahati ng buhay ko yata, palpak. Yan, kaya nga may time ako before na sabi ko, Lord, nung ako'y nakakilala po, 2015, tapos nung na po, parang unti-unti nababago yung buhay mo, from darkness nga, lumiliwanag, no po. Yan, nagkaroon na lampara, basta naging white light na. Purihin po ang Panginoon, nasabi ko, Panginoon, sa dami ng kapalpakan ko, kung pwede lang, kung ako babalik, parang back to the future, back to the before, yung diba, babalik ka sa nakaraan. Sabi ko, ang gusto kong balikan, yung bago ko nagpunta ng Dubai, para kumbaga medyo maayos-ayos pa, or bago siguro bago mag 1998, parang ganon. Hindi ko po maalam, pero sabi ko, Lord, sana merong ganon, no, yung babalik ka sa nakaraan para maitatama ko yung mali, no po. So, pero yun nga, pray po ang Panginoon ngayon na yung nga, konti na lang natitira na mga araw sa atin po. Dahil parang sabi ko nga kung ano nangyari before, parang inuulit lang din. Na merong Sodom and Gomorrah, merong Noah's Ark. Pero yun po ay pagpapakita ng Panginoon na tayo po ay tinuturuan magbago. Na ayan, nakita nyo na anong ginawa ko sa Sodom and Gomorrah. Ayan, nakita nyo sa Noah's Ark na anong gusto ng Panginoon sa mga tao na before na nandun. May World War II, di ba? Biyaya ng Panginoon, nakaligtas ang mga magulang ko doon. Pero, yun nga kasi gusto lang ng Diyos na lumakad tayo na matuwid po. Lumakad sa katuwiran niya. Yun yung ko, talaga na pag napapaisip ako, anong meron sa akin, bakit ako sobrang blessed, yan po, na sandamakmak namang ginawa ko kapagpakan, salbahe ako. Pero, of course, alam ko yung ibang bagay na syempre ginawa ko po sa Panginoon. Yan po, at sa akin na lang po yun. Pero, para sa akin kasi hindi pa rin sapat. Yan po. So, yun nga, ang panuntunan po ng Panginoon, kaya nga, ang kaligtasan po, ay hindi po sa ating standard. Yan, kaya po, sabi ko nga lagi, wag tayo pong complacent. Dahil hindi sa standard natin, sa standard ng Diyos at sa Bible po. Yan, nasa Bible ang lahat. Ang kailangan lang natin, ang tamang tagapagturo po, ang magtuturo na may malaking takot po sa Panginoon at tinawag ng Diyos, glory to God po. At ngayon nga, isa sa patotoo ko po, na natutuwa ako sa Panginoon. Although nagigising talaga ako before 3 or 3, pero kanina, nakagising tayo, nakapakinig po ako ng devotion po sa Manila. Purihin po ang Panginoon na yung para although lagi ko sinasabi na Lord, sana makaka-devote. Pero nga po kanina, biyayan daw ko inanto. Purihin po ang Panginoon, nakapag-devotion nga tayo. At yung mga verses na ko dito ay kinuha ko lang din doon po. To be honest, hindi ako handa. Kasi alam ng Diyos na ako po ay pagbinigyan na isang task. Ako po ay seryoso. Na po yung talaga. Kaya nga naiiyak tayo sa kaluluwa kasi alam ng Diyos, ako ay iyakin. Yung ayokong gagawa ng isang trabaho na bara-barabay. Yan po.
lalo na ngayon sa Panginoon. Kaya nga yun nga, sinabi ko sa inyo na ako'y nagtanong bakit ako. Kasi nga, ay alam ko, hindi pwedeng bara-barabay kasi sa Diyos yan eh. Yan po. At yun yung inaano ko na ayokong pumalpak. Napaparin po ang Panginoon. At ang isa pang ano po talaga ay testimony pa rin. Ngayon, may tumawag kasi sa akin overseas. Actually, na-miss ko yung call. Yan po, galing sa UAE. Hindi ko nasagot. Pero pagbukas ko ng aking account, po, ang Diyos mabuti eh. Yeah, hindi ako nanghihingi. Talagang pero ito po ay hindi lagi sa material, po. Yun lang tayo ginigising everyday. Napakalaking bagay. Po. Ako kasi yun na ko talaga, na, kasi nga ang dami ko kapalpaka, ang dami ko pagkukulang, pinagkatiwalaan tayo. Lord, gigisingin mo pa ako mamaya, basta promise. Sabi kong gano'n, habang binibigyan mo ko ng chance, gagamitin natin yung chance, diba po? Yakin na naman tayo. Bago ko makalimutan pala kasi bukas 24 po. Ayan, advance happy birthday na sa aking kapatid, Remy Deseo po. Ayan, Akay Parocha. Yung apelido niya. Mahal na mahal kita. Ayan. So, ano ka lang kay ate, kung meron kang kailangan, wag lang financial. Pero kung sa advice, ayan, at sana makinig ka sa akin. No? So, yung po rin po ang Panginoon. Ayan, eto, yung kung napansin ko, kung nakita nyo, sana po nakita nyo bago nawala yung aking story. No po, yung aking story po, ay yung po yung instruction po ng Panginoon sa akin na sabi ko sa inyo, isang araw, sinabihan niya ako sinabi ko rin po kay Pastor Lynn, na gumawa ka ng invitation. Kasi nga sa Dubai po, kami po ay namimigay ng tracts. And dito po, hindi ko alam kung ano pinapamigay nila. Yan, dito sa lokal dito and sa iba pa. Pero doon may kanya-kanya kami na tracts po invitation. So sabi ng Panginoon na eto yung ilalagay mo sa tracts. Yan. At hindi ko lalagay yung number ko doon kasi syempre tatawag sila. At hindi nga lang lahat ng tao syempre totoo na sa ano na po tayo na sa end time na po. No? So kung ano yung nakita nyo doon, yun po yung instruction po sa akin ng Panginoon, po rin po ang Panginoon. Kasi up to the last, bago po yun, yung final talaga. Kasi nagpasalin-salin yun, and sabi ko nga, yung last na, kasi sinabi ng Panginoon, dito may ibigay. Kasi binigay ko sa isa, tumagal. And then, doon sa last na, kasi natagalan na, ano po yun bawat ganong utos sa akin ng Panginoon, utang ko, yan, hindi ako talaga, sana po, sorry, huwag tayong magagalit Port Watch Nation po, no? Ito po ay payong Port Watcher po, yan, bilang kapatid, na pag binigyan tayo ng lalo na huwag kayong magagalit sa akin, no po. Ano po tayo, dapat, cautious tayo, dapat, seryoso. Yan po. Siguro yung masasabi ko talaga isang bagay yun na nakita sa akin ng Panginoon. Kasi nga pag binigyan mo ko ng trabaho, ako po talaga ay hindi mapakali hanggat di ko natatapos. May utang pa po ako, meron pa akong gagawin na hindi pa po nagagawa na sinabi po ng Panginoon sa akin. Pero yun po ay yung sa reels ko na siguro, para meron ka reels or para may kasi yung mga, na yun, yung sinasabi niya na sa akin. So tayo po, pag like ako, nangingi ng tulong, ganon. Seryosohin po natin, wag po nating pag walang bahala. Kasi po, sabi ko ngayon, test and temptation, na ang Diyos po ay tinitingnan lahat yan. Di ba sabi ko every second, o yung na saglit lang na napatanong ako, alam ng Diyos. Kaya po, sabi ko nga, pati ako, gagamitin po ng Panginoon para sa test and temptation po. Kaya yung tracks na yon, medyo tumagal nga ng ilang buwan, pinagbigyan ko silang mga hiningan ko ng tulong, pero nag-end up ako doon sa tao na sinabi ng Panginoon, ipasa mo na lang sa kanya. Ayan, doon ako nag-end up, at yung last finishing touch na po, na okay na, nag-agree na yung Panginoon, at binigay ko na nga kapay store po. Ayan. So yun po ay invitation po sa lahat po sa atin. No po, hindi po yun
hindi po yun sa akin, sa Panginoon po. So, yun po yung utos sa akin ng Diyos. Kung anong ilalagay ko doon sa tracks na yon, yun po. Kung tayo nalulumbay, feeling natin wala na tayong pag-asa, wala tayong katuang, wala tayong parang katapusan na ng mundo, lapit po tayo sa Panginoon. Yan, sa PMCC Port Watch ba, by the grace of God, nakita nyo. Dito kasi 9:30 AM po yung, minsan syempre, nagbabari yung yung oras po. Pero attend po tayo ng worship. Yan po, hindi sa aking invitation po yan. Talaga sa Diyos po yan. Ayan ang utos niya sa akin. Glory to God po. At at ito po, kasi nga, ako ay nagda-download na naman. So, hindi ko po talaga alam kung ako ay, sa akin lang nangyayari to, na normally kasi sa Novaliches, yung before, yung ang sa Mahal na Sugong Apostol or sa Newton Periol, na yung yung cross in the Calvary po, yun lang lumalabas. Ito naman ngayon po, paulit-ulit, ilang beses na, yung sa Mahal na Presbyter, Levi Periol po, yung marami pang nawawalang tupa. Hanapin natin sila, ilalagay sila sa isang kawan, yan, at iingatan sila ng Panginoon. Dinry ko na namang download kagabi kasi may magandang message, gusto kong magawa na reel. At yun naman po yung paulit-ulit na lumalabas. So, ano ba ibig sabihin? Kung kayo po nanonood, 'di ba? Isipin na natin, i-claim na po natin. Ito po ay malaking biyaya na kayo ay isa sa nawawalan tupa po ng Panginoon at tayo po ay nananawagan po ang Diyos. Yan po. Ako po ay ginagamit lang po ng Diyos po rin po ang Panginoon. Nananawagan po ang Diyos sa atin. No po. At eto again, gusto ko kasi mag-wrap up nga bago po matapos ang year na to. Kasi hindi ko pa talaga nagagawa po. Na yung sabi natin 12 tribes. Na pipilitin ko talaga matapos kung ano po yung tulong ng Holy Spirit po. Nakaano na tayo yan na PMCC Port Watch po by the grace of God sa mga Port Watch Nation. Patuloy po tayong magtapat, patuloy po tayong basta lumakas sa katuwiran, gawin po ang kalooban ng Panginoon. Huwag manghimagot. Na po, huwag manghimagot. Kaya natin yan. Na po, ako nga diba sabi ko, di na magla-live, pero nakakahiya sa Diyos. Alam mo yung nakakahiya sa Diyos, yun yung lagi kong So, PMCC Port Watch yan po, and yun nga yung pinakita ng Panginoon na Orthodox Apostolic, and yung pangatlo yung Calvary Temple, Calvary Temple, basta Calvary Temple po. So, yan ay sa mga, sa India po. At yun nga yung sabi naman na Archbishop Art Veriol, na yung covenant po, iba yung covenant ng sa mga Hudyo. Yan, alam natin kasi sa, Diyos po ang Panginoong Jesus po, iba yung covenant nila. So, 4 na yon. At eto nga kasi, yung pong sinabi natin sa Catholic at saka sa ibang denomination po, na hindi makakasama sa rapture, patawarin niyo po ako na po. Bagamat ang Diyos lang pwede magpatawad. Pero, ito po ay, kung ano yung sinabi ko sa Roman Catholic, ito po ay utos ng Diyos sa akin. So, para sa akin po, yun po ay test. Na-test ba yung, kasi bago ko sinabi yun, di ba? Lord, sabi ko, pwede ba tawad-tawad mo na kasi maraming magagalit sa akin, maraming susumbat sa akin, maraming baka babato sa akin. Pero, alam ng Diyos yung takot ko sa Kanya eh. Yan po. Yun. So, ako po ay inutusan lang po ng Panginoon, hindi po sa akin yun. Yan na sinabi yung Roman Catholic po, no po, at bulay-bulayin natin pautuloy. Sabi ko nga, marami, pero nagbigay ako ng 3, diba? Yan, na, hindi na, basta, ang kailangan sabay natin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan po, no po. Ayaw niya na paulit-ulit na panalangin, no po. At yun nga, si Maria po ay tao. Okay po? At yun nga, sa iba pang denomination po, hindi ko na nga minimension isa-isa. Pero, tingnan po lagi natin kasi, yung ating pong paglilingkod, ito po ay naayot po sa Biblia. Gusto po ng Diyos ang paglilingkod po na may kabanalan
may yung paglilingkod na yung excellent service nga po. Kaya nga po yan turot aral na binibigay po sa PMC Support Watch. Kasi nga po, siya po ay Diyos, hindi po siya tao. Ano po, kailangan medyo iba sa level natin. No po. So, yun lang po yung gusto ko sabihin na kagaya rin ng aking pamilya. Hindi ko sinasabi lahat ng sinabi ko dahil galit ako sa kanila, may nagawa silang masama sa akin. Mas mahal ko ang Diyos kaysa sa inyo po lahat din. No po. So, yun lang po yung doon. Kasi nga, dalawa, love God above all, tapos yung love your neighbor, di pa po. So, that doesn't mean na sinabi ko yun, ay hindi ko po kayo mahal. Mahal ko po kayo. Yan. Pero, inuuna kong sumunod sa Panginoon na po. So, wala kong, sa mga Katoliko po, wala po tayong masamang intention. Ako po ay siguro, yun nga, sinubukan ng Panginoon, sasabihin ba nito dahil napakarami ko pong kaibigan sa Katoliko. Yan po. At alam ko yung iba nga ay baka hindi na ako nila kaibigan. Pero yun nga sumusunod po tayo sa Panginoon. Yan, siguro naisip ng Panginoon na marami ang nangangaral pero hindi nila madiretso. Si Veronica kasi parang kato, salbahe to talaga. Naklesa ako. Yan po. Siyempre, kilala ko ng Diyos, higit sa sarili ko. Na po, yan ang lagi natin tandaan. Sinasabi natin na kilala mo sarili mo, hindi. Ang Diyos po ang higit na nakakilala sa atin. No po. So, glory to God. And, so bago mag-end this year, pipilitin ko po tapusin lahat ng sasabihin ng Panginoon kung sino mga sa 12 tribes na yon na idadagdag niya, ay isi-share ko po sa inyo. Glory to God po. At sabi na Mala Presbyter Monachiliaw po sa Deuteronomy 5:33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganoon sasagana kayo at hahaba ang buhay nyo sa lupaing sasakupin nyo. Glory to God. So, ito po ay, di ba inaano po to sa Israel nung naano si Moises po. Pero sa totoo lang, hindi yan sa Israel kung kanino pa yan. Ito po ay para sa lahat. Di ba sabi, mamuhay kayo. 'Di ba? Mamuhay kayo ng ayon sa kanyang mga utos. So tayo pong lahat, wag na po tayo magmalaki, magmatigas. No po. Dahil wala pong mangyayari po yung katigasan ng ulan natin. No po. So tayo po sumunod na sa utos ng Diyos. Glory to God. Kaya nga mamuhay kayo ayon sa kanyang mga puro Tagalog po ito, pero for those English, Deuteronomy 5:33, you can find in the. And kung ako nagkakamali, if I'm not mistaken, because I will do that. I will read the Quran, yan po. But most likely, ang Quran kasi almost parang the same sa Bible. Yan po. Kasi pag may nakakausap po tayo na marami tayong kaibigan po. Ako, maraming kaibigan na, na yung nga, sa Muslim po. At nakakausap natin, yan. At parang yun nga, almost the same yung ang kaibahan lang sa lahat ng mga denomination, religion, ang pagkakilala po natin sa Panginoon. Yun po yung kaibahan talaga. No po, glory to God. So, dito po sa Hosea 10:12, ay tatlo lang po to, yung sinabi ng kasi madaling araw kanina pag madilim, medyo hirap akong pero ito lang po kinuha ko. Hosea 10:12, sinabi ko sa inyo, palambutin nyo ang inyong mga puso tulad ng binungkal na lupa. Magtanim kayo ng katuwiran at mag-ani kayo ng pagmamahal. Sapagkat panahon para magbalik loob kay sa akin hanggang sa aking pagdating at pauulanan ko kayo ng tagumpay. Purihin po ang Panginoon. So, di ba sabi diyan, palambatin nyo na ang inyong mga puso. Sa mga kaibigan natin na, yung nga po, tingin nyo ay nasa tama kayo or tingin nyo ay kumbaga nasa katwiran kayo, yan po, sana po ay minsan yung ako nga ganon, hindi ako kahit sa MLM po, hindi pwedeng, alam ko na yan, kailangan po marunong tayo makinig, hindi po pwedeng alam ko na yan or may mga like sa Biblia po, meron talagang tinalaga ang Diyos para po maintindihan natin po ang Bible. I myself, di ko rin po talaga naintindihan lahat. Pero,
kayo nakikipag-usap po talaga sa Panginoon, tulungan ka ng Diyos maintindihan. Di ba sabi po, tayo ay nanood po ng Bible study kung ako nagkakamali sa Novaliches Local. Ang sabi ng Mala Presbyter Levi Periol, tayo po, di ba nakikinig po na salita ng Diyos. Dapat po natin sinusuri. Yan, to all of us, yung, kahit sa iba, nakikinig po tayo. Dapat po talaga sinusuri mo yung nagsasalita, kung yung sinasalita ba niya ay tama, ganyan, katwiran ng Diyos, di ba po, hindi lang tayo pakinig ng pakinig. At saka, aaralin natin, kaya po kailangan natin basahin po talaga ng Bible. Hindi mo maintindihan, tutulong ka ng Diyos na maintindihan. Kasi ang Diyos talagang lalapit yan, magpapasumpong yan sa mga tao naghahanap po talaga sa Kanya. Titingin ang Diyos sa puso. Titingin po talaga ang Diyos sa puso na po, glory to God. At saka, dapat hindi ka na listener, dapat doer ka. Kasi anong saysay ng nakapakinig ka, tapos di mo naman ginagawa, 'di ba? Maganda talagang makinig, pero pag di mo ginagawa, ayun nga, faith without work is dead. Na po. So yan ang lagi natin tandaan. Hindi yung marami nga kasi natutuwa sa mga nag-share na word of God, lalo na yung matapang mag-share, 'di ba? Las may English pa. Yan, at talagang mabilis magsalita, malakas. Hindi nga po yung ambatayan. Kaya kailangan natin ng Espiritu po ng Panginoon para mas higit na tayo, kumbaga malaman natin yung kailangan natin ng wisdom, para malaman natin ito ba'y sa Diyos, ito ba'y sa demonyo. Na po, yan. Kasi maraming mga ngaral, magaling talaga eh. Pero sana ang ating panalangin, madali sila sa tunay na pananampalataya. Yan po. Dahil kung sila lang nangangaral, may tama naman talaga. May tama. Kaya lang, mas marami ang mali. No po, at hindi natin pwedeng itama ang mali kasi mali na nga siya. 'Di ba? Yung nga pag ikaw bulag ka na, nag-akay ka pa ng bulag, talagang 'di ba? Sa kapahamakan po 'yan. At ito na lang po yung last, kayo namang sa Sepanaya 2:3 po, kayo namang mga mapagkumbaba at sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, magpatuloy kayong gumawa ng matuwid at magpakumbaba, baka sakaling ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ibuhos niya ang kanyang galit. Glory to God po. So tayo po ay, yun nga, diba? Purin po po sa mga port watcher. Biyayan na tayo ay hindi alam. Ako, wag na naman magalit ang port watcher sa akin. Alam ko na hindi lahat ng port watcher ay, kumbaga malalim na yung pananampalataya. Kahit ako po ay sumesemple lang na po. Yan, kaya kailangan makinig ng salita ng Diyos kasi dun ka talaga titibay, lalakas, yan, at saka yung napaka-importante po, yung humbleness. Yan, ako nga sabi ko, never ako nag-question sa yan, tinanong ko, Lord, bakit ako, yan, at saka yung may, kasi ako testimony nga yung, sabi ko, Lord, pagaling mo ko nung ako nag-work sa Dubai, sana pagaling mo yung sakit ng ngipin ko kasi absent yung kasama ako raw papasok. Alam mo yung oras lang or parang hindi pa ako natulog. Wala na yung pamamaga ng ngipin ko, ganyan, nagilagit ko. Ako pa nagtanong sa Panginoon, Lord, bakit ang bilis? Diba? Yan. So, tayo po ay, tingnan natin, may mga bagay na ginagawa po ang Diyos sa buhay natin na parang hindi natin maunawaan, hindi natin maarok. Yan po. Pero mas lalo tayo higit na maging mapagkumbaba. Na, Panginoon, paunawaan mo ko. Hindi, kasi ganun ako po talaga. Paunawaan mo ko, hindi ko maintindihan. Tulungan mo ko, Lord, na mas lalo kitang higit na maunawaan. Yan, na kumbaga, hindi mo ko, you will never leave me nor forsake me. Hindi yun eh. Mas may maganda ka plano para sa akin. Yan po. So, yun po yung natin na ikaw, nasa port watch ka na, masigit ka magpakumbaba, masigit ka lumapas sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, diba, yung test and temptation po, hindi po yan matatapos. At kahit po sa akin, may mga kanina makirot ang ulo ko, at yung sa right, kasi sa right ako na-operan eh. Natatakot din ako kasi baka mamaya kasi pumaltok na nga yung left ko. Yan po. Natatakot na rin ako kasi
syempre mahina na yung right ko dahil nabuksan nga. Yan, malakas pa yung paltok ng left. Talagang hindi ka pwede mamagayabang po talaga sa Panginoon. Yun ang kinakatakot ko. Yan, na wag ako talagang konti mayabang. Kasi, ayaw ng Diyos nga yung mayabang po. Yan. So, nakakatakot nga maging mayabang. Na po. At sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, yan po, na wag nyo isipin na yung mga sinabi ko po, di ba? Kasi sabi ko, ako po'y sumunod lang pa sa Panginoon, Fourth Watch, yan, Orthodox Apostolic. Wala akong tinatangi, kagaya po ng Diyos. Wala akong tinatangi. Na po, purihin po ang Panginoon. At sana nga po ay yung tayo magpasakop. Magpasakop sa katwiran ng Diyos. Kasi nga, kaya ako po, sa totoo lang, pinipressure na rin ako ng Panginoon. Sa totoo lang po, ayan, na buong Fourth Watch, diba? Tayo ang daming gawain, sunod-sunod, di ka na magkanda tuto. Yan po. At yung kagabi, nakita ko nga si Presbyter Levi Periol, nakita ko yon. Sa totoo lang, na-stress na ako. Doon lang na-stress na ako, na kailangan na hanapin ng mga nawawalang tupa. Yan po. At hindi ko alam kung sino sila. So, yan ay nagkalat. Kaya kayo po ay sa mga kaibigan natin, kung kayo nabigyan ng invitation po ng PMCC Fourth Watch, pagbigyan po natin. Diba wala masama pag mag-try ka. Subukan mo, punta ka, ay attend ka. Diba? Kasi ang number one sa akin sa totoo lang, na gusto ko sa church, parang yung ngayon putahe, iba-iba, sa mga iba-ibang nagdadala ng mga salita niya, mga pastor, ministro, ganyan po. Iba-ibang style, iba-ibang mensahe, iba-ibang strategy. Hindi talaga nakakasawa. Para pagkain, yan, ngayon ang ulam mo, manok, bukas, beef, ganyan. Yan ang naano mo, na yung palang salita ng Diyos, pag talagang naunawaan mo, nanamnam mo, hindi nakakasawa. Nakaka-inlove nga, at saka, lalo ka pa magkikrave na ako, yun kasi ang sabi ko, ang dami ko pa gustong basahin din na kasi minsan talaga ang dami mo nang ginagawa at napakabagal ko nga. Kasi bago lang makarating mula rito hanggang sa labas, lalo na pag na-stress, naninigas po kasi yung kaliwang bahagi po ng katawan ko. Pati pagpaabag, matitigas siya. Kaya hindi nga ako pwede may stress po. Yan, so purihin po ang Panginoon. Nawa na masumpungan po. Siguro po, dahil nga nagmamadali na po talaga ang Panginoon, kaya sa mga Fourth Watch Nation, patuloy po tayo magtapat, magmadali. Yan, bawasan na natin yung Korean novela, kung ano-anong mga, kasi nga po, kung nakikita natin, di ba, yung mga gera, sunod-sunod na Yan, Iran, Lebanon, sa Lebanon ay, na po, ang mga Pinoy doon ay tumatawag na ng yung nagpapauwi na repatriation po. Yan, ko yung last week yata na sila ay humihiling na repatriation. Yan po. Dahil nga sa gera po. So, wag na po natin isipin yung pride. Yan, hindi ko talaga alam sino yung sino ba yung mga tupa, ganyan po. Pero kung kayo, sa puso nyo, may pitak pa ang Diyos, ayaw nyo maiwan sa rapture, wag na po tayo magmalaki, or wag na po tayong magbatigas. Diba po, ano sabi dyan, diba? Palabutin nyo ang mga puso tulad ng binungkal na lupa. Yan po. So, palambutin na natin magtanim daw tayo ng katiwiran at mag-aani kayo ng pagmamahal. Sapagkat panahon na para magbalik loob kayo sa akin. Hanggang sa akin pagdating at paulanan ko kayo ng tagumpay. Yan po. At saka kasi karanasan ko kasi na yung nga nadapa, bumangon, nagbalay-balantong, bumangon. Pero lagi, talaga hinahanap ko pa rin Panginoon at wala po tayong minsan, yun nga, wag tayong magtanong sa Panginoon po dahil alam ng Diyos po ang ginagawa niya. At bakit niya ba ginagawa yun? Para masigit tayong lumapit po sa Kanya, higit tayong maging mapagkumbaba. Yan po. Diba, iba nga isip ng Diyos sa isip po natin. So, talaga minsan, parang we wonder
kung ano ba yung nangyayari. Pero ang ano mo, mas lalo ka pang gumawa sa Panginoon. Ano po? Yan, lahat ng yan. Ako nga, di ba na-paralyze? Ayan, never din daw ako nagtanong talaga kasi ako naman talaga palpak. Pero, mas lalo ako, hindi naging hindrance yung pagiging paralyzed ko para mag-share ng Word of God. And yung nga, biyaya ng Diyos, kinahabagan tayo ng Panginoon, di ba? Pinagkatiwaan ka na makapagdala ng kanyang mga salita. At yung takot ko, pagkaduwag ko, na, Lord, maraming babati ko sa akin, hindi ako iniwanan ng Diyos. Di ba yung sabi ko nga, unang tanong pa lang, hindi pa ako nagtatago sa Panginoon, pero alam niya na yung puso ko, para nagtitibik-tibok, paano ba to? Paano ba to? Ayan na, round 1 na. Baka babagsak na kagad ako, di ba po? Pero ang Diyos, God is in control. God knows everything nga, di ba? God is all-knowing po. So, wala ka talagang sukat, yung sukat parang itanong or ipag-alala. Yan po. At saka yung sabi ko nga, hindi ko talaga halos malaman. Paano ba natin pasasalamat ng Panginoon and Thanksgiving? Sa totoo lang, meron tayong hinahanda, pero kulang na kulang. No po, para sa akin, hindi to kaya ba ganyan? Or hindi sapat, hindi worth enough para sa kanya. Pero ang ano ko po kasi, bago may yung nga sa biyaya ng Diyos po, bago man lamang dumating ang Panginoon, kasi nga po ako po ay nagkikripto rin kasi ako. Yan po, nagkikripto ako, biyaya ng Diyos, yung talent natin, yun nga po yung sa parable of talents maraming binigay na talent ng Panginoon sa atin, kailangan lang natin i-discover at gamitin po ng tama. Yan. So, meron akong gusto ibigay sa Panginoon, napakalaki. Pero, hindi ko alam paano ko siya umpisahan din. Yan po, pero meron na tayong kumbaga backup, yan. Pero sabi ko, Lord, sana bago mag-rapture, mabigay kahit naman lang kalahati nun, may bigay ko talaga sa Kanya. Kasi, maraming kaluluwa kasi makukuha nun. Alam mo yun? Punin po, Panginoon, yan hanggang dyan na lang po. Nawa may ano po kayo sa ating pag-share po ng Word of God. And again, sa mga kaibigan natin sa ibang pananampalataya, yan po, ang gawin natin, kesa tayo po ay magmalaki, kesa tayo po ay magtanong pa, o kesa po tayo ay mag-game complacent, na hindi, basta dito ko, kasi dito yung alam ko na mararapture kami. Tayo po'y manalangin. Lumuhod tayo sa Panginoon, di ba po? Yan, at sabi ko nga, pag may nag-invite pong port watcher po sa inyo, ako kasi, marami talaga ako na-invite sa Dubai, kahit dito. Pero yung iba, nakita ko, decades na nga rin, na up to the last talaga, sinasabihan mo, pero nakita ko, hindi pa talaga sila tumutuwid, or ewan ko, hindi nila naiintindihan, talagang nabulag na ng kaawa yung kanina isip, ang kanilang puso, nasa mali pa rin, hindi ko alam, baka talaga sila hindi kasama. Yan po, masakit man sa akin sabihin talaga, pero hindi ko po alam. Siguro last minute, baka kung mahabag po ang Panginoon sa kanila, kasi paulit-ulit mo na naman sinabihan Yan nakikita ka na, you are blessed, you are parang pinapagtagumpay ng Panginoon, pero pilit nilang ginagawa ang gusto nila. Yan po tayo pilit natin ginagawa ang gusto natin, di ba? Kasi gusto ko to, royal true arrange di ba po? So, glory to God po rin po, Panginoon, dakilang Diyos, salamat po muli sa araw na to na hindi ko man, Panginoon, hindi ko man po, Panginoon, na makapag-live talaga ngayon. Salamat po sa iyong kahabagan, Lord. Hallelujah, hindi dahil sa biyayang iyong binigay, Panginoon, ngunit sa sobrang buti mo, Panginoon, sa aking buhay. Salamat po sa lahat ng mga instrumento na ginagamit mo sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, hallelujah, ikaw po patuloy na mag-ingat at Panginoon, wag mo kami papagkulangan sa aming mga pangangailangan. Sa araw na ito, salamat po sa iyong mga salita na yung Panginoon binigay sa amin. Salamat, Ama, sa iyong katotohanan. Salamat sa patuloy na pag-ibig
sa iyong kahabagan sa bawat isa, O Diyos. Ikaw ang patuloy na humipo sa aming mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kakilala. Panginoon, na tunay nagmamadali na po ang Panginoon, ang panahon. Lord, patuloy mo silang kahabagan. Nawa, O Diyos, magkaroon sila ng puso na nagpapakumbaba, nagmamadali, puso na humahanap sa iyong palagi, at puso na natatakot sa maaring mangyari na wala singkilang kamalayan. Ang kanilang mga puso lamang ay puso ng pagmamalaki. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa hapong ito na ikaw ang nagbigay ng pagtatagumpay. Salamat sa iyong Santong Espiritu na tinulungan mo iyong abang lingkod, O Diyos, upang masalita ang mga bagay, O Diyos, na hindi ko kaya, Panginoon. Hallelujah! Salamat po, patuloy namin inilalapit ang aming mga kaibigan, kakilala, na Lord, dalhin mo sila sa kaligtasan, kapayapaan. Ikaw, O Diyos, sa maglaan ng lahat ng mga nasa ng puso nila, Panginoon. Ang kapatid na Elizabeth Toledo Buwan, paunawaan mo siya, dakilang Diyos, kung ano ang layunin mo sa kanya, Ama. Dalangin namin patuloy siyang lumapit sa iyo at magpakumbaba. Patuloy niyang, Lord, kailangan namin magtiis. Hallelujah! Kahit dalangin namin sa bawat isa na talagang maraming pagtitiis sa paglilingkod, dahil higit na nauna ka nang naghirap at nagtiis, Panginoon, na ikaw lagi ang maging aming example, Panginoon, sa aming mga buhay na lahat kinaya mo. Hallelujah! Dalangin namin sa mga nahihirapan. Ngayon, sobrang init po ng panahon at alam namin na marami na talagang mga nangyayaring kakaiba, nakakatakot ng mundo. Wala ka ng, mga tao ay wala ng takot, hindi ka na hinahanap. Sila ay, sapagkat sagana, sila ay nakontento na lang sa mga bagay na yun, Panginoon. Hindi nila alam ang maaring mangyayari. Hallelujah! Dalangin patuloy namin, Panginoon, na patuloy mo silang kahabagan. Dakilang Diyos, na huwag nilang maranasan ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Hallelujah! Ikaw po ang magpagaling ng mga may sakit. Ikaw, O Diyos, ang maglaan sa mga pangangailangan ng maraming anak mo. Dakilang Diyos, sa mga walang hanap buhay, sa mga pinansyal na pangangailangan, Lord, at sa iyong iglesia na patuloy ka pang tatawag ng mga lalaki at babae upang maglingkod sa iyo ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos, muli sa araw ng Lunes, dalhin mo ang bawat isa upang, O Diyos, makinig na yung mga salita ng iyong katotohanan. At sa araw ng Linggo, nawa masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, na huwag kami magaya sa iba na nagsasawalang bahala sa maaring mangyari sa araw ng bukas, Panginoon. Dalhin mo kami muli sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay mapupurihan, O Diyos, upang ikaw ay mahandugan. Hallelujah! Maihandog namin higit sa lahat ang aming mga sarili, buhay na haing handog. Hallelujah! Panginoon, pagitapatin mong lagi ang iyong abang lingkod, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpalakas sa iyong abang lingkod, Panginoon, na gamitin mo ko, magawa kong pinakamabuti. Hallelujah! At ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, saan man sila naroon, lalo tigit sa mga nangangailangan, abutin mo sila, dakilang Diyos. Patuloy ka pa magpasumpong at lagi nawa nilang hanapin ang iyong muka, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa, hindi ang aming kayamanan, hindi ang aming kaibigan, kakilala. Ikaw, O Diyos, ikaw lamang po ang makakasapat sa lahat ng ito, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God, and see you po all tomorrow on Monday. Yan, salamat po.